Okay, good afternoon guys. At once again, welcome sa ating channel. At ito ngayon, nandito tayo sa ating binubuhusan, pangatlong area. Tayo ngayon ay nakadalawang lane ng 3.8 at nag-reduce na tayo sa 3.5 para dito sa kanilang pangalawang lane ng southbound. At kung titignan natin, talagang panahon na ng tagulan at gaya ng nasabi ko na encounter natin ng malakas na ulan ngayon at ang kinalabasan ay ito ngayon yung kinalabasan. At ito guys ang nangyari sa amin na ulan ngayon, heavy rains. At kung titignan nyo, lahat ng tubig tumakbo doon sa gilid papunta ng shoulder doon sa may slope. Kaya mabuti na lang at kami ay nag-umpisa dito sa may ganda, sa gitna at palabas kami. Kasi kung inumpisahan natin dito sa may gilid, lahat ng tubig na yan guys manunulay dito sa gilid ng konkreto. At mula doon sa taas, pababa, kung gaano kabilis yan, kalakas, aanurin niya yung nasa gilid ng konkreto at maglilikha ng ukayan. Ngayon, ang isa pa doon, yung kanyang tatapunan kung saan yung pinaka-lowest portion. Siyempre, lahat ng lupa na kanyang tinangay ay idadalhin niya doon pababa at mapupuno yung pinaka-catch basin noon sa pinaka-dulo. At yun ay mapipenetrate or paano mo ngayon aayusin yun. Maglilimas ka. Kung hindi mo malimas ka agad, papasok na, pipenetrate na yung base. Ito guys, pagkatapos ng malakas na ulan, nasira itong gilid. Kasi nga, yung PCCP natin, nanggaling tayo sa gitna. Yun ang sinimulan natin. At ang tubig ngayon ay dito ngayon papunta sa shoulder. Sa gilid, pinakagilid. At kung makikita nyo, papakita natin mamaya yung lakas ng tubig. Ganito ang nangyari sa gilid. Ganong kalakas. Ngayon, kung sisimulan natin yung ating PCCP sa gilid, yun ang sinasabi ko, pupunta lahat dito sa gilid, yung tubig sasandal sa konkreto. Kung may mga iaanod na mga bato o lupa, magdideposit kung saan yung pinaka lowest portion niya na wala siyang tatakbuhan. Yun nga guys. At pero sa ngayon guys, bigyan natin ng pansin yung isang comment ng ating isang nakapanood sa ating mga naunang vlog. Ito ay si Mr. Joel Fronda. Ang napanood niya yung ating tinapik regarding dun sa Startol, na sabi niya ay talagang matagtag. Akala niya may sira yung kanilang gulong bandang lipas to Ibaan daw na portion ng Startol highway, expressway. So ang sabi niya, yung cut is every 3 meters. Ang sinusunod ngayon guys na cut ng ating na PCCP is every 4.5. Ngayon nagkakaroon lang tayo ng 3 meters kapag halimbawa tumigil, alanganin yung halo kaysa magtapon ng halo. Ito ay pinuputol ng, kung mas malapit yung 1.5 or lalampas doon sa 3 meters siya. Halimbawa, yung huling load natin, ito yung cut natin guys. So ito yung cut natin. Ito yung cut natin. Ngayon, kung yung huling load na double lane ay hindi sa tama sa 4.5 kaysa magtapon ng halo, yung pinakamalapit na 1.5 L over 3 doon sa total block. So 1.5 ang pinakamalapit. Pero kung marami pa rin at kakayanin ng 3 meters, so magiging 3 meters sa isang side, magiging 1.5 sa isang side. Baka ang nakita ni Mr. Joel Fronda is yung cut na hindi umabot sa 4.5 at dahil nga pinutol doon, dahil siguro doon nagtapos yung
PCCP. Pero kung titignan natin yung tagal ng star tool na yan, Fiber ang kumana dyan eh. Kung titignan natin kung anong taon yon, siguro kung di ako nagkakamali nasa 2005 yan natapos o ginawa 2005. Kung ilang taon na ngayon, talagang matagal-tagal na. At alaman naman natin na heavy yung mga dumadaan dyan, at talagang mabibigat din yung dumadaan dyan. At kung titignan natin, talagang hindi natin alam kung ano yung pinaka base noon, yung pinatungan nung PCCP o konkreto. Kung ang pinatungan, kasi ngayon guys, may mga lugar na ngayon na bago patungan ng konkreto ay nilalagyan nila ng CTB, cement base treatment, at CTB, cement treated base. O yun, cement treated base. Ibig sabihin, pinatitibay nila sa paghahalo ng semento sa kanilang base, yung papatungan na ng konkreto. So ibig sabihin, talagang di mo makikita yung rubberized, di mo makikita na yung mag-absorb na ng yung tubig pa yung lupa. Talagang matigas na matigas yun. At yun na inilalatag din gamit ang grader or paver din. Pero dito kung yung star tool hindi, ang isang dahilan nun dahil sa katagalan, sa dami na ng dumaan, ay yung napenetrate yung cut na ito ng tubig. Alam mo, tagulan. Kasi ito guys, nilalagyan ng sealant yan. Dapat pagkabuhos niyan, bago padaanan ng mga mabibigat o bago padaanan ng mga sasakyan, dapat mayroon ng sealant. Ano ba purpose ng sealant yun guys? Para saraduhan itong pagitan, hindi mapasok ng tubig or anumang dumi. Bakit nga pala nagkakat sa every 4.5? So saka natin itapik yan guys. At ang ano natin, yung comment lang ni Mr. Fronda, sa katagalan guys, kasi pag yan napasok ng tubig at mabibigat yung ano, sabi ko nga, pag napasok na, halimbawa nasira na yung sealant na inilagay dyan, nasira na o kaya niluwa na. Minsan kasi dapat na chichik din yan eh, napapalitan or nire-repair kung alin yung portion na talagang nawala na yung sealant. Kasi pagka pinasok ng tubig yan guys, yung tubig dire-diretso sa loob. Katulad nito, hindi pa nadadaanan. Pero talagang dyan magka-crack. Nag-crack na siya dyan. Yung tubig, alam naman natin na pagka malakas ang tubig, talagang ng ulan is punong-puno ng tubig dyan, pupunta doon, tapos may dadaan na mabigat na sasakyan. Pag na itong portion na ito, itong portion na malapit sa cut, kung na-saturate na yan, pag nandito na yung bigat ng truck, mabibigat yan, siyempre ang mangyayari, ididiin na niya yan, maangat naman dito sa kabila. Iaangat niya itong kabila. Iaangat niya. May mga tendency ganoon. Talagang sa tagal-tagal, aangat yung kabila, kaya nagkakaroon ng siso. Yung tataas, bababa, tataas, bababa, hanggang sa magiging wala nang laman dito sa malapit dito sa gitna. Then kung masisiksikan man yan, hindi na pantayan. Kaya makikita natin na isang dahilan din yon ng matagtag. Pero talaga nangyayari yon sa mga matatagal na. Pero yung bagong pave mo, bagong dinaanan ng paver at matagtag, ay nandun sa mga nauna ko ng binedyo or binag dito na ang mga posibleng dahilan. Pero yung katagalan na, kasi may mga lugar din na kahit na hindi nadaanan ng paver, mga nauna ng karsada at dinadaanan ng mabibigat na truck, makikita nyo talaga na dito sa mga every dugtungan ay mayroong aldag, gawa nga ng gumalaw na yung blocks na yan. At sa katagalan, hindi lang sa magsisisyo yan, mag-create na rin ng
Magkre-create na rin ng crack. At ang kasunod nun ay magre-reblocking na. Re-reblock, yan naman ang papasok yung i-break yan, papalitan, reblocking. Kung alin yung portion lang na may sira. So kung ano yung na-reblocking mo nun, kung ano yung na-reblocking noon, ang mangyayari ngayon yan, yun na marirepair. Pero karamihan hindi na nakukumpak ng maganda. Kasi hindi naman napapasok ng pison yung gilid-gilid eh. Gagamitan mo ngayon ng mga mas maliit na compactor, plate compactor. Pero na-disturb mo naman yung katabi niya. Kakaroon na ulit ano. So later on, magre-repair ka ulit. Tapos yung mga iba. So nakikita natin na maraming nire-repair na pagkatapos ng 2 taon, nire-repair ulit. At yun ang nakikita natin na problema sa mga sa atin dito sa ating bansa, na nakikita na maraming pumupuna. Bakit kagagawa raw ay nire-repair? Dahil nga hindi maganda yung pagka-repair. So yun guys, ang ating top na ano ngayon, sabi doon sa comment lang ni Mr. Ronda na dahil sa katagalan na nun, at the same time pero dati nun talaga matagtag na yon. Ngayon nadagdagan pa doon sa tagal na niya dahil nga dinadaanan, at yun nga ay yung na-saturate. So guys, at comment yung mga kaibigan natin dyan kung nakakaalam din ng history ng Startol. Pero yan ang aking pagkakaalam, at yun din ang aking nakikita na dahilan doon sa mga nang yayari sa ibang karsada natin, yung mga simentado. So guys, once again, yung mga kaibigan na di pa subscribe, please subscribe, and magandang hapon.